Dahil sa mapusok na mga galaw ng bansang China sa West Philippine Sea, naging dahilan na ito ng pagsiklab ng galit ng ibang mga mamamayan sa mga kalapit na bansa, partikular na sa bansang Vietnam. Sa patuloy na pagtutunggali ng bansang Pilipinas, China, Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan sa pinag-aagawang Kalayaan Group of Islands na matatagpuan sa West Philippine Sea, kung saan ang pinakamalapit nitong pulo ay matatagpuan malapit sa Puerto Princesa. Hindi na maikakaila ang tensyon dahil sa patuloy na pag-aaklas ng iba't ibang bansa laban sa bansang China. Ang Kalayaan Group of Islands ay pinag-aagawan ng bansang Malaysia, Vietnam, Taiwan, China at Pilipinas na lalong pinalalala ng pagpapalakas ng military power ng China dahil sa patuloy na pagsasagawa ng military drills malapit sa mga pinag-aagawang isla. Noong 1995, sumailalim sa isang kasunduan ang bansang China at ASEAN na nagsasaad na walang konstruksyon na magaganap sa pinag-aagawang mga isla. Kaya naman, ikinagulat ng mga Pilipino na ang nilabas na larawan ng Department of Foreign Affairs na nagpapakita ng konstruksyon sa ngayoy pinag-aagawang Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea. Ang binuong platform at pagpapadala ng oil rig ay ginagamit upang humukay at i-extract ang langis sa ilalim ng lupa. Mariin itong tinututulan ng bansang Pilipinas at iba pang bansa, lalo na ang konstruksyon ay isinagawa sa pinag-aagawang Kalayaan Group of Islands. Agad naman itong sinagot ni Yi Shanliang, isang Chinese Foreign Ministry Ocean Affairs official, at sinabing normal na drilling activity lamang ito sa lugar na pag-aari ng bansang China. Samantala, lalong sumiklab ang tensyon na ay pag-aari ng bansang Vietnam. Sa mga lumabas na report, 2 ang patay at nasa 100 naman ang sugatan sa nasabing mga pangyayari, at nailikas naman ng Chinese government ang mahigit kumulang 3,000 mga Chinese nationals na nasa loob ng bansang Vietnam at 4,000 pa ang naghihintay namang mailikas sa bansang Vietnam. Dahil sa pag-aalsa at galit ng mga mamamayan ng Vietnam na laban sa bansang China, pansasamantala rin isinara ang mga factory sa Vietnam upang makaiwas ang mga nagmamay-aring Chino sa mas lumalalang tensyon. Ito ay matapos maibalita ang oil rig na pinadala ng bansang China sa pinag-aagawang Paracel Islands na parte ng Spratlys or Kalayaan Group of Islands. Gayunpaman, sa bansang Japan, matatandaan lumabas ang balitang pagbangga ng isang Chinese fishing vessel sa Japan Coast Guard vessel na nagpataas ng tensyon sa pagitan naman ng dalawang bansa. At ngayon nga ay binabalak na magtayo ng military outpost ang bansang Japan sa 3 isla sa southwest ng kanilang bansa, kung saan 350 mga sundalo ang itatalaga dito. Ito umano ay upang mapalakas ang depensa ng bansang Japan sa mga islang ito. Pero saan nga ba nagsimula ang pag-aangkin ng mga isla ng Kalayaan Group of Islands na nasa West Philippine Sea ng mga iba't ibang bansa na miyembro ng ASEAN at ng bansang China? May karapatan nga ba ang bansang China mambraso at manakot ng mga maliliit na bansa na katulad ng bansang Pilipinas at ipagpilit ang kanilang kagustuhan lamang? Ano nga ba ang Archipelagic Doctrine at 9-Line na ginagawang basihan ng bansang China at Pilipinas upang angkinin
ang mga islang ito? Yan ay ating tatalakayin sa pagbabalik bukas ng balitang unang sigaw sa Flashpoint West Philippine Sea.